Hayag ng pangamba sa inilabas. Nangangamba daw po ang ating senadora, mga bossing, no? Senator, paliwanag mo nga. Mismong ang presidential sister na si Senator Amy Marcos ang nagpahayag ng pangamba sa inilabas na Executive Order 57 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong palakasin ang seguridad sa West Philippine Sea. Yun. Ano pinapangambahan nila doon, mga kababayan? Ang layon ng executive order na pinirmahan ng ating Pangulo, mga kababayan, palakasin ang seguridad sa West Philippine Sea. So umpisa pa lang po, mga kababayan, pabor na po sa atin yon, 'di ba? Pabor na po sa atin 'yan. Unang-una, dahil nga po, 'di ba, talagang alam naman natin na sa atin ang West Philippine Sea, mga bossing. 'Di ba? Anong masama doon? Kung papalakasin ang laban natin lalo sa West Philippine Sea. Siguro natatakot si Senator Amy Marcos na naku, baka lalong rumesbak ang mga Chino diyan kapag sinabalita natin na talagang si PBBM talagang ipinaglalaban ang West Philippine Sea. Mga kababayan, sa akin wala akong nakikitang mali. Kala na tinukoy ng senadora ang Section 7 na nag-ootorisa sa National Maritime Center na tumanggap ng mga donasyon, kontribusyon o regalo mula sa domestic at foreign sources na naaayon sa batas at regulasyon. Yun na. Yun yung kumbaga parang key point nung number 7, naaayon sa batas na pagtanggap ng mga donasyon doon sa iba't ibang bansa na mga kaalyado natin, mga bossing. Ano ang mali doon? Siyempre, ako ang nakikita ko diyan, kinakabahan si Senator Amy Marcos, mga kababayan, na malaman ng China, no? Na tumatanggap tayo ng mga kumbaga mga donasyon galing doon sa mga kakampi natin. So pag nalaman ng China, syempre nako, lumalakas lalo ang Pilipinas, lalong nagpapalakas ang Pilipinas. Magagalit na naman yung mga Chino. Yung ba yung kinatatakutan ni Senator Amy Marcos? Wag naman sana po, no? Para sa pagtupad sa kanilang mandato. Para kay Senator Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, maaaring magamit ito. Siya yung pinaka-chairperson ng Foreign Relations, mga kababayan. Ang ipinagtataka ko, mga bossing, bakit hindi laliman yung investigasyon, mga boss, no? Doon sa West Philippine Sea about, no? Sabi nga nila, sige, pagbigyan na natin sila, wala daw pong secret agreement. Gentleman's agreement. Pagbigyan na po natin sila. Gusto nilang pagandahin yung pangalan na secret agreement sa panghihimasok ng mga dayuhan sa issue ng West Philippine Sea. Dagdag ng senadora, solusyon para sa kapayapaan ng kailangan. Alam niyo po, mga kababayan, yung sinasabi nilang baka lalong magalit ang China sa panghihimasok ng mga dayuhan dahil dito sa West Philippine Sea. Alam niyo po, mga kababayan, buong mundo po, no? Alam ng buong mundo na tayo po ang mas may karapatan sa West Philippine Sea, no? Yung panghihimasok, siguro dahil po, kumbaga, tatanga na lang ba tayo dito? Nakita natin yung kaalyado natin. O yung Pilipinas, kumbaga, inaargabyado ng isang napakalaking bansa na China. Porke ba sila ay mayaman o porke ba sila ay madaming gamit ng pangdigma, hahayaan na lang ba natin? So yung mga ibang bansa po, mga kababayan, naaantig ang puso, malamang, no? Hindi pwede to. Kailangan tulungan natin ang Pilipinas dahil kanila talaga to. Di po ba? Pero ang parating nila sa taong bayan, panghihimasok, no? Hindi po ba pwedeng pagtulong dahil alam ng mga kaalyado, alam ng buong mundo na mas meron tayong karapatan sa West Philippine Sea? Di ba? Mula sa mga bansang nagsasabing tunay silang kaalyado ng Pilipinas para mapigilan ng panibagong sigalot. Giit pa ni Senator Marcos, dapat manaigang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita at kalkuladong mga desisyon sa pagtugon sa issue. At nagsisimulaan niya ito sa maayos na pakikipag-usap sa China at iba pang claimant countries sa West Philippines. Parang ang gusto po kasi nilang pakikipag-usap sa China, mga kababayan, is yung ano ba yung isang sinabi ni
Sino ba yon? Si Malutikia. Sabi niya, ano ba naman na ipagpaalam natin? Yung mga bagay na mag-aayos ng barko natin. Nagtataka ako. Siyempre, matatalino po itong mga tao na ito, mga kababayan. Nagtataka ako, barko natin yung aayusin. No? Naipanalo natin yung West Philippine Sea nung mga makaraang taon. Tapos gusto nila magpaalam sa Chinese na magpapasok tayo ng pang-repair ng ating barko, mga kababayan. Ganon ang gusto yata po nila, mga kababayan, na pakikipag-usap sa China. Baka pwedeng, hayaan nyo naman kaming makapagpasok ng pang-repair namin ng barko. Sige na, maawa na kayo. Ganon. Talagang bubulihin tayo nun, mga bossing. Di ba? Tuloy. Payo ng presidential sister, huwag magpadalos-dalos at basag ulo para maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Si Senate Majority Basag ulo daw, mga kababayan. Nakikita nyo po, mga kababayan, na talagang mga bossing no? Sabi nga ni DND Secretary Gibo Teodoro, mga bossing, hindi namin isusubo, no, sa kapahamakan ang taong bayan, ang Pilipino. Bagkos, ang nangyayari ngayon, yung kapahamakan ang lumalapit sa atin. No? Pero ngayon, mga kababayan, yari po. Mga bossing. Kasi, parang gusto nila, babyhin po ang China. Yan, sabi ni Master Pogi, bakit ba kailangan i-baby ang mga Chinese? Yan daw po.